So ito yung example natin for today. Yung granted patent para sa isang mobile ergonomic rotating adjustable chair with lumbar support. So, paano na-analyze yung inventive step? Kung matatandaan nyo, gumagamit tayo ng at least two prior arts para ma-determine kung may inventiveness ba ang isang invention. So ito, mas malapit lang ng view ng figure 1 ng present invention. So makikita nyo dito, si element 30 nagsistick out. Naka-forward siya. Ang weird, diba? Pag nakaupo yung user, nakadikit yan. Compare natin sa prior art number 1. Ito yung isa sa mga na-cite ng examiner. Kung makikita nyo, well, I think aware na kayo dito, na meron siyang lumbar support pero naka-inline siya dun sa back nung seat. Ito pa yung isa pang prior art na na-cite ng examiner o na nakita ng examiner. So, nakikita nyo rin, naka-integrate yung lumbar support dun sa pinaka-back ng chair. So, ano ba yung sinasolve ng present invention natin dito sa example natin? Kung makikita nyo kasi dito, ito yung pinaka-simpleng explanation kung paano nag-work yung invention niya. So, si lumbar support 13, nakasunod siya actually dun sa small ng back ng tao or yung lumbar na portion kahit ano pang posisyon ng user. Especially dito sa may top left corner kapag medyo naka-neutral or forward tilting yung tao. Lalo na kasi kapag nakipag-engage tayo sa conversation, di ba madalas mas nag-move forward tayo. Additionally, makikita nyo rin dito na magkahiwalay yung pinagkakakonekta ni element 13 versus dun kay element 1. Nakadikit siya kay element number 15. So, independent siya sa movement dun sa back ng chair. Versus dito kay prior art na nakasapareho sila ng pinagkakabitan na nasa 84, element 84. And mas obviously dito, kitang-kita na naka-integrate nga kasi si lumbar support niya. So yun na nga, tulad ng sinabi ko nung nakaraan na video or mga nauna ko pang video, hindi kailangan na groundbreaking yung invention ninyo. Kailangan lang na technical solution to a problem siya. So, the more you know. Bye! Thank you!